Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na ito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Naming kababayan at mga kapatid, Nako, sa inyo man po, magandang hapon sa inyong lahat. si kapatid na Arnel Tumanan, ministro ng Ebanghelyo. Si Sir, yung itsura niya talagang matikas na matikas, talagang matapang na tao, tsaka guwapings, no? Pero alam niyo, napansin ko lang. Hindi ito. Pasensya na, medyo sesegue lang tayo ng konti, Iba yung itsura ng mga taga-iglesia ni Cristo, no? Talagang nung naglalakad kami, napapalingon ako, Parang they are, sabi nga yung bagang presentable. Hindi, walang beto, Ito, atin-atin lang ito. Wala naman masyadong nanonood dito, Nung naglalakad ako, malalaman mo pagka nahaluan ng snatcher, Oo, kasi may mga, syempre, alam mo naman, tayo dyan, aware tayo dyan. Kasi may mga humahalong snatcher talaga pag sa mga ganyang event, Kahit mag-t-shirt pa yan ng national prayer, alam mo talaga pagka-snatcher, Yung mata malikot, O, di ba? At makikita mo, yung itsura talagang, alam mo, Pag taga-iglesia ni Cristo, alam mo talagang, INC ito. Ito, snatcher to. Dito taga-iglesia, umahalo lang to. Biro lang. Tuloy, sir. Kasi naman, yung kanilang leader, presentable, matikas, ika nga. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at pakikiisa sa isang dakila at makasaysayang aktibidad na ito. Nako, talaga makasaysayan yan. Narito tayo ngayon mula po sa iba't ibang sektor ng lipunan. Aba? Iba't ibang relihiyon. Nako. Iba't ibang samahan. Ako naniniwala dyan, iba't ibang relihiyon. Kasi may alam din ako ibang grupo na sumali dyan. Pero tahimik lang, ika nga. At sangay ng pamahalaan upang isagawa po ang ganitong mapayapang pagkilos. Ayun. Gaya po ng ating tema, pambansang rally para sa kapayapaan. Isigaw po natin ang kapayapaan. Kapayapaan! Yo. Kapayapaan! Sabi nga ni Kati Binag, ano ba ibig sabihin niyang kapayapaan sa tingin niya? Sabi ni Kati Binag, kapayapaan mula sa mga mapang-abusong government official. Mga magnanakaw sa gobyerno. Kapayapaan. Alam niyo, nandyan po ako, nung nagsisigaw po sila, alam mo, nakakakilabot, ang dami ng tao na parang, alam mo, hanggang likod nasigaw. Talagang kasi di ba usually pagka minsan yung nasa harap lang. Dito hanggang likod. Kasi nakakabilib nga, may TV pa hanggang dulo. As in doon sa Padre Paura ba yun? Tama ba ako?
Oo, umabot doon yung kanilang TV, yung kanilang LED. Ang dami pa rin tao doon. Talagang yung sigawan ng tao, dinig na dinig, para bagang, alam mo yun, malupit talaga. Maliwanag po sa atin na isang aral ng Diyos Oh, na nakasulat po sa Biblia ano yun, sir? Ano na po yun? dapat tayong magpasakop Nang, sa kapangyarihan o pamahalaan ng bayan, yan. na yan po ang katangian at sinusunod ng mga kaalib sa Iglesia ni Cristo. Yan yung paulit-ulit natin din sinasabi, di ba? Yung Romans 13, submit to the authority. No matter what, do not rebel against the authority, because every authority is parang inalaw yan ng ating Panginoon. Kaya do not rebel. Okay? Pero maaari kang magsabi ng iyong kritisismo o ikaw ay pumuna sa mga ginagawa ng public official. Hindi po yun rebellion. Ang rebellion po ay yung to take arms at lumaban sa gobyerno. Tayo po patuloy na naniniwala na dapat po ay sumusuporta po tayo sa gobyernong inilagay. Huwag po tayong magrebelde. Ayan po. Pero punahin po natin ang mga gunggong sa loob ng gobyerno para mag-resign o kaya tanggalin tulad nung isang tinanggal sa kamera, di ba? Dapat punahin natin. Huwag tayong tatahimik dahil sabi nga ni Magalong hindi na ho dapat tayo tumatahimik. Wala nang dapat tumatahimik pagdating dito sa mga issue na ito. Wala naman pong problema 'yon. Patuloy din po nating iginagalang at pinaninindiganan ang simulain ng paghihiwalay ng pamahalaan at relihiyon na itinatadhana po ng ating saligang batas. Yun. Dahil dito, ang ating mapayapang pagkilos na ito ay wala pong bahid na anumang politika. Yun! Ni hindi po tayo nanghihimasok sa mga pinuno ng ating bayan sa pag-ugit nila ng pamahalaan. Malinaw. Hindi po natin nais makialam sa pagpapatakbo. Alam niyo kung bakit binibigyan ng basic muna yung sabi nga fundamentals. Kasi alam niyo na yung mga loyalistang tae na mga vlogger. Yan talaga yung pampagulo sa bayan eh. Yan ang salot sa lipunan yung mga loyalista na vlogger. Sila ho talaga nagpapagulo eh. Kung ano-ano ang kanilang sinasabi. Kesyo pag gagalit daw ang INC. Ang gulo nga nila eh. Sinasabi nila na walang kwenta ang INC, walang kwenta kahit sobrang dami yan. Pero at the same time, lagi naman nilang pinupuna na mali ang ginagawa ng INC, tapos hindi sumusuporta sa gobyerno. Alam mo, napakalinaw na sinasabi ho ng INC. Sumusuporta po sila sa gobyerno dahil yan po ang itinalaga ng ating Panginoon. Pero meron pong pagkakahiwalay ang state and religion. At the same time, sinasabi, wala ho kaming panghihimasok na ginagawa sa gobyerno. Ito lamang po ay isang karapatan namin bilang mga Pilipino na sabihin ang saloobin dahil yan po ay nasa ilalim ng ating konstitusyon. Hindi po sila nangingialam kung ano magiging desisyon ng gobyerno. Ng pamahalaan ng ating bansa. Ano po ang nais ng maraming kababayan po natin? Ito. At ng angaw-angaw na kaalib sa Iglesia ni Cristo narito ngayon. Ang nais po natin Ay, ang maliit na tinig na ngayon ay pinagsasama-sama natin para sa ating rally, mapakinggan naman ng pamahalaan. Yun pala yun eh. Maganda yung yung pasok ni Sir, ni Bossing, di ba? Na para sinasabi niya, suporta tayo. Pero
nagsama-sama tayo dito para naman mapakinggan ang saloobin ng bawat ordinaryong Pilipino. Ang problema kasi, sa gobyerno na ito, takip na ang kanilang mga tenga. Pag ikaw ay nagsalita laban o nagbigay ng kritisismo, ang tatawagin sa'yo troll, tatawagin kang fake news. Hindi na ho sila nakikinig sa bumoto sa kanila. Yun ang problema. Kaya sinasabi ngayon ng INC na nagsama-sama sila upang maging isang tinig at makinig naman ang mga nakaupo diyan sa gobyerno, lalong-lalo na diyan sa Quadcom, lalong-lalo na diyan kay Romualdez at yung kanyang mga bataan ang nyayabang pa. Ay nako. Pero tuwing eleksyon naman ay lumuluhod sa harapan ng Iglesia ni Cristo. Diba, totoo naman yan. Huwag na tayo magmaang-maangan. Lahat kayong mga congressman, kayo lalong-lalo ka na sigurado ako, si Romualdez. May nakita nga ako dumalaw kayo. Ibig sabihin, pagka-eleksyon, kayo ay lumuluhod dyan sa Iglesia. Pero pagtapos na eleksyon, kinakalimutan nyo na ang saloobin ng mga bawat Pilipino. Yan ang talagang katarantaduhan ninyo. Bago tayo matipon dito kaninang umaga, meron pa po kaming nabasa at narinig. Nako, ito na, banat. Ito na. Banat mula sa bataan ni Speaker. Isang politiko, O, sino ba to? nakalulungkot, Nako po. bago pa sumikat, laos na. Nako! Ang lupit ng banat ni Chef, parang Barat Baya. Oh, di pa sumisikat, laos na. Silibayan ba yan? Hindi. Iba yun. Hindi naman politiko silibayan. Walang kwenta yung sa lipunan. Hindi silibayan yan. Banat Bay. Hindi kasi minsan ganun yun eh. Hindi pa sumisikat, laos na. Pero iba yung tinutukoy ni Sir. Iba. Itong tinutukoy ni Sir. Sino kaya yan? Eto, play natin. Grabe, lumabas yung pagiging banateros ni Sir. Nang makita po ang milyong na dami lang tao, abay sinabi niya kanina, kahit marami yan, minurya pa rin sila. Ay! Iyan daw sinabi. Kahit madami yan, minority pa rin sila. Aba, tingnan nga natin kung sino itong politikong ito. Tingnan nga natin kung meron ba talaga ang ito ay karapatan na magsalita o ito ay isang walang kwenta sa lipunan. O, tingnan nga natin. O, ayan, ayan, nagtatago pa. Ayan! Ano ba yan? Mukha pa lang. Naiskandalo na ako. Ito talaga si Madam, oh. Ay, laos na. Umihirit pa. O sige nga, ano ba sinabi mo? Daldal ka kasi ng daldal dyan. Magsama na lang kayo ni Junel. Well, let's see. Because we have to tie this up to the survey results. The survey results clearly say that most Filipinos would prefer impeaching VP Sara at this point. Nako, yung survey na yan. Alam naman natin yung survey na yan. Talaga namang minamanipula ang survey na yan. Ang bilis nila mag-survey. Kaano lang nung impeachment. May survey kaagad, di ba? Pinaliwanag na natin yan. December, December pa lang. Yung unang impeachment na pinasa sa Kamara, by after a week, meron na kagad resulta yung survey. Nakaprepare na. Malaking katarantaduhan. As against the position that, that you just let it go. Let go all these allegations against VP Sara. Nako. So, well, yes, this INC rally may be able to really have great numbers on the streets for purposes of that supposedly peace and unity. Nako. But it's still supporting a minority position. Nako po.
Yan po yung sinasabi ng ministro ng iglesia. Kasi ito ay naganap bago magsalita yung ministro. Minority lang naman daw kayo, mga taga-iglesia. Minority, pero don't tell me nung tumakbo ang senador, di ka lumapit sa iglesia. Oh, di ba? Oh. Sana kung meron taga-iglesia, ilabas yung picture na yun, ano? Minority lang daw kayo, sabi nito. De Lima na ito. Naku po, hindi maganda yung binitawan mo. And no matter how massive the crowds would be, it's still a minority. Naku po, minority daw kayo kahit gaano pa daw kayo kadami. Yung pagmumukha na yan, yan ang minority. Madam, medyo lumayo-layo kayo sa akin, parang... Ay, nako. A minority position is a minority. So, A minority position is a minority. Talagang nilait-lait kayo. Minority lang kayo. Yan ang sinasabi ng De Lima na yan sa INC. Wala kayo. Wala kayong bilang. Sabihin ba naman ng De Lima, wala kayong bilang INC. Minority kayo. Naku, kaya kung ako sa inyo, kung may picture kayo na lumapit si De Lima sa inyo nung tumakbo siyang senador, ilabas na yan. Ilabas na yan. I'm not sure whether such an action would have much effect. Wala daw. Yung action ninyo, wala naman daw epekto. Bali, wala daw yung ginawa ninyo. Nako, De Lima. Si De Lima pag nagsasalita parang kakainin ka, no? Gago! Hindi, laging ganyan, no? Ang posisyon niya. Naku naman. Naku, meron pa naman mga malilikot ang isip dyan. Nag-i-edit. Huwag niyong i-edit to, ha? Baka i-edit niyo si De Lima, ha? Hindi kasi, di ba may mga bagong app ngayon? Yung na-edit, yung pag nagsama kayo sa ganyan, pwede kayo, naku, huwag yung gagawin niya, sasampal. Malilintikan kayo sa akin. Ika-copyright ko yung photo nyo. Huwag niyong gagawin yan. On the disposition of the members of Congress, especially the House of Representatives, because of course the members of the House of Representatives would also think about the survey. Ibig sabihin, sinasabi niya, walang kwenta yung survey, yung ninyo, yung rally ninyo. Kasi yung House of Representative naman daw ay makikinig sa survey. Kayo namang daw mga taga-iglesia, ay kayo naman daw ay minority lamang. Wala daw kayong bilang sa lipunan. Walang bilang, madam. Lahat ng politiko nagmamalik luhod dyan sa Iglesia ni Cristo tuwing kampanya. Huwag nga tayo maglokohan. Hindi, alam mo, hindi po ako taga-Iglesia ni Cristo, pero isang bagay na nakikita kong maganda sa Iglesia ni Cristo ay yung pagiging united nila as one, especially during the election. 'Di ba? Although paulit-ulit naman nila sinasabi hindi po sila nangingialam, sila po ay hindi nga daw nila nilalabas. Ang purpose kasi ng kanilang black voting, yung tinatawag na iisa ang binoboto, ay para lamang po sa kanilang mga kapatiran, yung mga kaanib, yung mga kasamahan lang nila. Ibig sabihin, hindi sila nag-i-endorso ng sino mang politiko. Kasi nilalabas nga nila yun gabi before the election. Para hindi malalaman ng ibang tao kung sino yung gusto nilang tumakbong manalong senador o kaya gusto nilang maging presidente, hindi nila inilalabas sa labas ng kanilang iglesia. So basically, tama yung sinasabi nila, they are not endorsing anyone sa public. Sa madaling salita, parang ako, pamilya, halimbawa lamang, wala pa rin naman Wari ako'y tatay.
doon lang sa anak ko. Yung anak ko, ginagabayan ko. O anak, eto iboboto natin ha. Kasi siyempre, yung mga anak humihingi ng guidance yan sa kanilang magulang. O ito ang boboto natin kasi ganito ganito si ganito. Kaya ito boboto natin, di ba? Parang ganun sa kanila eh. Yung pamilya nila, yung kanilang kaanib, ito boboto natin kasi ito yan, ganito yan. Yun lang yun. Pero hindi nila sasabihin sa kapitbahay na, ito pag di nyo to binoto, mga gago kayo. Hindi kasi ganyan nung panahon ng election 2022. Yung mga kaibigan mo na hindot. Totoo naman yung mga kaibigan ninyo na tanda ko nun, yung mga kaibigan ko nun, in-unfriend ako. Lalo na yung mga nakasama ko sa ibang bansa. Lahat sila nag-unitae. Galit na galit sila sa akin. Sabi na, hindi ka pala Duterte. Hindi ka na gano'n, hindi ka nag-unitae. Hindi ka pala Duterte, galit na kami sa'yo. Pinagmumura ako. Pati yung mga followers ko dyan. Kilala nyo kung sino kayo, lumipat kayo sa kabilang kampo. Tabi ko sa inyo, babalik din kayo. Diba? Ngayon, sising-sisi kayo. Prensi-puli kayo, like uli kayo. Hindi, wala namang problema. Okay lang naman. Ako naman mapagmahal. Ibig sabihin, kahit sino mamahalin ko. Lalo na. Hindi, biro lang po. Mapagmahal po ako. Kung humingi na kayo ng tawad at na-realize nyo na nabudol kayo, walang problema yan. Mamahalin ko kayo uli. Siguro din nyo naman, huwag nyo nang ulitin. Pabihira, nabudol na kayo nun. Tapos, ngayon, uulitin nyo na naman. Huwag naman nyo araw-arawin. Ha? Tuloy natin itong si, So unless the INC would back up its rally with the threat not to deliver the so-called block votes to pro-impeachment congressmen, then I'm not seeing much effect. Sabi niya, unless daw yung kanilang sinasabi diyan ita-translate nila doon sa block voting. Madam, napaka Attorney Libayan po ba kayo? Estudyante po ba kayo ni Atty. Libayan? Parang wala akong kayong common sense, ha? Siyempre, matik na yan. Matik na nagbigay na sila ng position in public. Matik na yan. Ako, sa tingin ko, common sense na lang naman yon. Kung sino man na magtulak ng impeachment, sa tingin ko, hindi nakakargahin ng iglesia yun. Ayaw nga nila yun, eh. Ayaw nga nila ng gulo. Gusto nila kapayapaan. Tapos may manggugulo, sa tingin mo, susuportahan pa nila. Ano ba naman common sense yan, madam? Sabi ko na, di lahat ng abogado matalino eh. Kasi sinasabi niya dito, unless, mga ganun pa siya, unless, di ba? Ay magta-translate yun sa kanilang black voting. Hindi, eto. Kayo mga kababayan ng tatanungin ko. Ako, ito lang Sa tingin ninyo ba, yung mga magpo-pro-impeachment, yung tutulak ng impeachment dyan sa Kamara, sa tingin ninyo susuportahan pa ng iglesia? Hindi parang yun na rin sinabing walang paninindigan ng iglesia. Ganun na sinasabi ninyo eh. Di ba? Imposible. Against nga po sila. Ang gusto nga ho nila, kapayapaan. Paulit-ulit nila sinasabi yan. Kahit kami po nag-interview dyan, ang laging sinasabi ho ng mga membro, kapayapaan. Ayaw na namin ng politika. At tupagin ninyo ang mga pangangailangan ng mga ordinaryong Pilipino. Kaya kung sino man ang mag-ano ng impeachment, nilalabanan nila. Kaya nga sila nag-rally. Kasi nilalabanan nila impeachment. Tapos hindi naman nila itatranslate. Ano yun? Common sense naman, madam. Ano to? Common sense left the earth? Ang bihira naman, of this action in order to push for the impeachment of VP Sara. Ayan na. Ano, madam? Hindi ka pa susuko? Sigurado ako, pustahan tayo. 100%. One of these days. Babawi ito. Babawi ito sa iglesia. Sasabihin niya, hindi naman totoo yung iba naman yung ibig ko sabihin. Na misinterpret lang ako. Ang linaw pa sa malinaw eh. Ano misinterpret dyan? Walang misinterpretation dyan. Galing mismo sa iyong bunganga.
na mahilig sa... Sabi nila sa saba daw. Totoo po ba yun, Madam De Lima? Mahilig po kayo sa saba? Hindi, ako, yung saba na saging, ha? Kayo talaga? Dumi ng isip niyo. Mahilig po ba kayo? Kasi yan na nakikita. Di ko nga alam bakit yan ang nilaging nakikita ko. Mahilig daw kayo sa saba. Totoo po ba yun, kagalang-galang na De Lima? Totoo po bang mahilig kayo sa saba? Anong klaseng gusto nyo saba? Yung maitim? Hindi kasi may mga ganon, yung gusto nila yung medyo hinog na. Maitim-itim na yung saba. Di ba? Yung meron ako niya, mahilig din ako sa saba eh. Kaya wala namang masama mahilig sa saba. Yung akin nga lang, gusto ko yung press na press. Yung totoong saba. Ang pangit. Hindi, mahilig talaga ako sa saba. Lagi ko yung ini-air fry. Oh, kayo madam, ano hilig ninyo? Malaki o maliit? Na saba. Bakit mo ba tinatanong Banatbay? Hindi, kasi papadalang ko si madam na saba. Kasi magaling ako magluto ng saba. Kung gusto ni madam, naka-smile na si madam mo. Oh. Madam, kung gusto nyo ng saba, sabihin nyo lang sa akin, padadala ko yung saba. Marami akong saba dito. Okay? Oh, ito. Tuloy natin yung sinabi ni Sir. Paano niya ba binanatan itong statement ni De Lima? Oh, pero hindi niya na pinasikat. Sino ba nagsabi sa kanya na tayo ang mayorya? Oh, tama nga naman. Sino ba nagsabi sa'yo na sila ay ang majority? Wala naman sinasabi. Ito, lagay natin yung picture ni Madam para masaya. Oh, habang nagsasalita si Sir, lagay natin tong picture niya sa baba. Oh, ayan. Sino ba nagsabi sa'yo? Oh, di ba? Sino ba ang nagsabi sa'yo na sinasabi ng Iglesia ni Cristo na sila ang majority? Sir, ingat kayo. Pogi nyo pa naman, Sir. Baka makarusunadaan kayo ni Madam De Lima. Ingat kayo, Sir. Naku po, Sir. Pero ako, may tiwala ako dito kay Sir. Ito isang man of God. Diba? Kaya lang ingat kay Sir kay Madam De Lima. Itsura pa lang ni Madam. Parang, nako. Parang babawi. Yun! Baka naman sabihin nila. Hindi, feeling ko babawi ito si Madam. Bukas na bukas din, babawi ito. Talay. Pero, sa dami natin ngayon, at sa lakas ng tinig ng mga mamamayang Pilipino, parang tayo na ang nasa mayorya. Yan ang tama. Dahil sa lakas ng tinig, grabe ho. Ako, walang biro ho. Ako, talagang nung nandyan po ako. Ayun po ako. Ayun o, nakasumblelo. Hindi, lakas ho talaga ng tinig nila. Talagang, hindi lamang po ito ay literal. Ito talaga ay masasabi natin kasi, mantakin mo, during that, meron sinibak agad. Meron agad sinibak, di ba? Gago! Ganong kalakas ang tinig ng mga taiglesia ni Cristo. Meron kaagad isinakripisyo. Di ba? Alam nyo na yun. Ang totoo, na ito sana ay maunawaan at maintindihan ng marami, lalo na ng mga namumuno sa ating bansa, na itong ginagawa po natin, mga mahal naming kababayan, sa pangunguna ng Iglesia ni Cristo, ay pagtulong natin sa pamahalaan. Yun. Tumutulong tayo sa kanila. Grabe yan, dami. Grabe. Ni Cristo, ay pagtulong natin sa pamahalaan. Ayan bakit pagtulong sa pamahalaan? Grabe, kita ninyo yan? Grabe, Tulong tayo sa kanila na kanilang makita, na kanilang madama ang tunay na damdamin ng taong bayan na naglukluk sa kanila. Yan, ang ganda nun, Sir. Maganda yun, sinabi nyo, Sir. Panalo yun. Tama yun eh. This is the purpose. Diba? Kaya tayo meron sa konstitusyon na protektado ang ating freedom of expression para humadinig nila.
Kasi nagbibingi-bingihan na itong gobyernong to, lalo na yung speaker natin. Akala niya tuwan-tuwa pa rin sa kanila ang taong bayan. Pati si Marbil, isama nyo na dyan. Akala niya tagumpay yung kanyang laban sa fish